Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Commonwealth Avenue. Magbibigay tayo ng update sa ginagawa ng mga station ng MRT7. Ito na ang University Avenue Station. Next na station, ang Tandang Sora. Ayan, makikita nyo naman ay dugtong na yung elevated walkway dito sa hagdanan papunta doon sa gitna sa may station. Ipapakita ko lang sa inyo, ganito yung magiging hagdanan ng MRT7, parang ramp. Ayan, mula dito sa baba, paikot-ikot ka dyan hanggang makarating ka doon sa taas. Meron ding parang ramp dito sa gilid ng station. Kakaiba nga itong Tandang Sora Station. Parang kalahati lang ng station yung ginawa. Mula dyan sa concourse level na nasa taas, bababa ang mga commuters. Nandito yung platform level. Elevated ng konti sa ground. Mapapansin naman natin wala nang gumagawa dito. Tapos na nga ba ang Tandang Sora Station? Ito na nga ba ang final design? Ang iniisip ko pa dati, baka magkaroon ng glass windows. Baka temporary lang itong mga screen na ginamit. Pero wag na tayong umasa, baka yan na talaga yung final na gagamitin. Next naman, dito tayo sa Don Antonio Station. Malapit lang ito sa may Evergotesco sa may Commonwealth. Dito sa side na to mukhang tapos na. Dito na lang sa gitna yung gagawin nila. Dito sa dulo, ito naman yung ramp. Ayan, papakita ko sa inyo, ganyan yung hagdanan ng MRT7. Hindi siya katulad sa iba pa mga train station natin. Dito naman tayo sa kabilang side ng station, mukhang tapos na rin.
Kaya pala tayo nagbigay ng update dito sa mga station ng MRT7. Kamakailan lang may kumalat na fake news mula sa isang mainstream na pahayagan. Isang kilalang newspaper ang naglabas ng article at sinabi na 13 na lang daw yung magiging station ng MRT7 imbes na 14 at hindi na nga itutuloy hanggang San Jose del Monte. Pero agad-agad naglabas ng statement ang Department of Transportation at sinabi na hindi yan totoo at tuloy pa rin hanggang San Jose del Monte sa Bulacan ang MRT7. 14 pa rin na magiging station ito at sa susunod na taon magiging operational na nga yung 12 na mga station mula North Avenue hanggang Sacred Heart. Madidelay naman ang opening ng dalawang station, ang Tala sa Caloocan at ang pinakadulong station sa San Jose del Monte, Bulacan. Magkakaroon nga ng delay sa construction ng dalawang station na yan. Ganito pala yung example ng hagdanan ng MRT7. Ganyan ang design. Sana naman magkaroon ng mga escalator at elevator. Sa ngayon, hindi natin na-timingan ang test run ng mga tren ng MRT7. Usually, ganitong oras dumadaan na dito sa linya yung mga tren. Ito na pala ang progress sa Batasan Station. Ayon pa sa latest update na sa 80 to 85% na natapos ang station na yan. Mabuti na lang talaga at maluwag itong Commonwealth Avenue. Kaya kahit naglagay dito ng linya ng MRT7, maluwag pa rin yung magkabilang lane. Ito naman yung kabilang side papuntang Don Antonio Station. Magkalapit lang yung dalawang station, walking distance lang. Pero dahil heavily populated at napakarami na mga commuters dito sa area, naglagay na rin ng station dito. Tapos na rin dito sa kabilang side ng Batasan Station. Ayan, makikita nyo naman, mayroon na rin mga hagdanan.
Excited na ba kayo na maging operational ito next year? Ayon pa sa Department of Transportation, sa second quarter ng year 2027, posible na maging partially operational ang 12 na mga station mula North Avenue hanggang sa Quirino Highway. Mukhang ganito na talaga yung final design ng Batasan Station. Next, dito naman tayo sa Manggahan Station. Medyo iba din yung design ng station na to. Nasa labas yung ramp at nasa gitna. Nasa magkabilang dulo yung daanan ng mga commuters papunta dyan sa baba kung nasaan ang platform. Nasa taas naman yung concourse level. Ang disenyo ng station dito ay depressed o nasa below the ground ang platform. Parang Buendia Station ng MRT3. Dito sa kabila wala pang hagdanan. Bawat station meron ganitong open area na hindi pa nagagawa. Ayan, tapos na rin yung ramp dito sa kabila. Ganito na rin ang final design ng Manggahan Station. Para sa mga nagtatanong bakit hindi natin na-update yung iba pa mga station, halos parehas lang din naman kasi ang design. Ayan, makikita nyo naman, ito ang Doña Carmen. Medyo maliit na yung sumunod na dalawang station. Pati ng Regalado Station kasi medyo maliit na rin yung kalsada dito. At ganito na ngayon ang latest na progress sa Mindanao Avenue Station. Abangan nyo na lang yung part 2 ng video ito kung saan i-update din natin ang expansion ng SM Fairview na connected na ngayon sa Mindanao Avenue Station. Ano masasabi nyo sa proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!